nakabangko lang sa amin for ilang years na rin. So, yun yung parang itong panahon na to gusto namin gawing na pagkakataon para talagang i-full force na namin na yung originals naman namin ang ilalabas namin. Di ba full force yun? Yes. Ilang milyong subscriber na, ilang streams na sa Spotify, panimula lang pala. Alright, can we have the press? Anyone ready? Hi, hello, good evening. MJ Felipe from TV Patrol. Hello here. Hi, hello. here, next to the camera. Kanina sinabi ni Jeff na maraming plans for the group. Kayo din, parang you said na marami kayong gustong gawin and what your fans wanted to see. Pero kung kayo yung masusunod, how do you want your new era of Agsunta to sound like and look like? Feeling ko po kasi yung sa sound siguro, more on, dahil sa panahon ngayon, kung mapapansin niyo yung panahon ngayon, sobrang hindi na masyadong yung genres. Hindi na siya sobrang nakastick sa isa. So, Halo-halo na. so feeling ko yung mga ilalabas kasi namin ng mga songs, dahil lahat kami parang halos lahat, si Steven kasi hindi nagko-compose ng yung may lyrics, pero nagko-compose siya ng yung mga instrumental. Pero yung genres kasi namin as a band, magkakaiba talaga. So, feeling ko yung mga kung kami yung masusunod, yung mga ilalabas namin talagang sobrang magkakaibang tunog, pero parang may sarili lang kaming ginagawa na formula na parang napapag-isa namin yung tunog namin kahit magkakaiba kami. Parang ganun. Another one. Uso kasi ngayon yung mga bands, parang they guest stars to be featured on their music videos. Kayo ba, meron kayong mga naiisip na mga celebrities right now or couples or love teams that you want to appear on your music videos? Madami po madami. Parang... Sige, give kayo ng isa. Pwede ba? Pwede ba yung magana? Sige, We'd love to hear that. Siguro... Sino? Madami na Okay, kami. Ikaw na, ang gusto talaga ni Jai. Sino? si Ivana. Gusto niya Si Ivana, oo. feature sa mga music videos. Tsaka siguro mga love teams. Yeah. Siguro yung sobrang uso kasi ngayon ang alam ko sobrang uso ngayon yung sa Netflix, yung Chinese drama na Pinoy. Donnie Pangilinan and Donnie Bell, yun. Siguro yun, isa ba yun sa mga Tsaka syempre hindi rin nawawala sa dream natin, Dong yan. Ay! Since very close naman to our Dingdong Marian? Kung Opo. Sir Perry kayo. Madali na yun. Madali naman. That's easy for Barry. Pero pa-explain lang why si Ivana pala. Kasi meron na kaming music video with Ivana noon pa, like way back 2018. Parang hindi pa sumasabog si Ivana noon. Nandun siya sa isang music video namin. Wakasan. So, yun. Parang gusto ko lang magkaroon ng parang part 2 ng gano'n na parang makita ulit siya sa music video namin kahit sobrang, yun na ngayon, sobrang, yeah. Pangarap lang naman, pangarap. Thank you guys. Thank you po. Thank you po. Thank you so much. Sir MJ We have Felipe. Alan Policarpio from Inquirer. Hello, good afternoon. Hello. Nag-celebrate kayo ng 10th anniversary nyo sa Cavite with a concert. So, pwedeng pakwento lang ng experience. How important is it for you guys? Sobrang monumental yung moment na yun para sa amin kasi syempre, una sa lahat, hindi namin nakalain na 10 years na kami. Alam mo yun, akala namin akala namin hanggang ngayon medyo parang bago-bago lang kami pero nagulat kami na 10 years na pala kami. And syempre nung 10th year anniversary namin, sobrang overwhelming kasi hindi din namin inaasahan na talagang ang daming tao pumunta, as in sobrang dami. And kami mismo yung nagulat, parang na-overwhelm kami na ang dami nila. Tapos yun, syempre sobrang enjoy, ang dami ding mga pangyayari din sa mismong event na yun, kaya sobrang saya namin. And then, nabanggit nyo nga parang mag-focus na kayo sa mga original songs moving forward. So, working with Cornerstone, how do you think will that help? Syempre, alam naman natin lahat gaano kalakas ang Cornerstone and syempre ngayon na may dalawa na kaming management na tutulong sa amin. Sabi nga nila, two heads is better than one. So talagang
actually, kami naman, sa part namin, kami actually yung kinakabahan kasi kami yung medyo, baka mahirapan kami sa sobrang lala ng mga mangyayari. Pero, yun nga, gaya sabi ko, dahil nga talagang ang tagal-tagal na rin namin talagang inaantay na talagang may tumulong din sa amin na, alam mo yun, yung gusto namin kasi talagang sumabog talaga. Yun talaga yung pangarap namin. So, ngayon na dalawa na yung powers na meron kami sa likod, alam mo yun, sobrang saya namin. At sobrang thankful namin sa mga taong naniniwala sa amin. Di nila alam kung gaano ka laking part to sa career namin. Yeah. And lastly na lang, siyempre daming musicians sa Cornerstone. Anyone that you admire or want to work with sa mga existing Siguro, ako sa ngayon ang nakikita ko parang ang gandang gumawa ng song with RG ng I Belong to the Zoo. Dahil sobrang malungkot din yung mga kinakanta niya. So, feeling namin sobrang lungkot siguro nung magagawa namin. Feeling namin. Alright, thank you guys and congratulations. Thank you, thank you. Thank you. Hi, congratulations. Opo. Ayan, siguro. So for my first question, now na part na kayo ng Cornerstone, we all know na yung Cornerstone home of the best singers yan sa Philippines. So who among them, yung mga artist talaga ng Cornerstone, yung gusto nyo makasama, maka-perform, maka-jam? Ako siguro personally, ang isa sa mga pangarap kong makajam talaga si KZ. Kasi grabe siya mag-perform. So parang feeling ko, pag nakagawa kami ng isang performance na ganun. Basta feeling ko sobrang astig na. Yun na. How about yung others? Yeah. Yun, ako actually same din kasi yun, napanood na namin siya ng live. Parang sobrang hype niya mag-perform. So parang wala siyang pake sa sa mga tao. So Yan. Ikaw, Josh. Actually, same. Same. Magkakapareho kami ng mga utak minsan talaga. Crazy man. Kasi actually naalala ko kasi nag-gig kami sa Isabela. Kasunod namin sa sabi ko, Oo, no? solid siguro pag nakatugtog na natin to. So, ayun, stage performance yun talaga. Grabe. So, I think mamamatch niya rin yung energy or mamamatch ni Jai yung energy niya when it comes to live performance. Yeah. 10 years in the industry, ano yung mga learnings ninyo na natutunan, and paano nag-evolve yung music ninyo after 10 years? Siguro mga learnings namin, na siguro dapat mas pumayat kami ganun. 10 years. 10 years na rin sila natin sinasabi. Oo nga, 10 years na rin. Wala. Pero ayun, siguro, Patience. Yeah, patience and syempre yung pakikisama siguro sa lahat ng tao, especially sa mga pinupuntahan ng mga lugar. Dahil sobrang dami na rin namin napuntahan ng mga iba't ibang lugar and siguro sa tagal namin sa industry, nakita na namin na dapat talagang sa lahat, syempre. Kailangan maging magalang ka sa lahat, maging mabait ka sa lahat kasi you never know who you're talking to. Ganun. Siguro yun. How about the music? Sa music? Sa music, parang feeling ko nag-evolve din yung music namin personally, isa't isa. Tapos ngayon kasi dati, ang process namin ng paggawa ng kanta, parang ipapasa yung isang kunyari, may nakumpose akong kanta, ganyan, sasabihin ko sa kanila. Ngayon, more on collaborative na talaga kami gumawa ng kanta. Yung mga, namin kanina, isa sa mga tinugtog namin kanina, yung Miss Toyo, ginawa namin yun sa Zambales. Oo, Diba? music lockdown. Sa Zambales, before pandemic. So, feeling ko yun yung nag-evolve, yung hindi na kami gumagawa ngayon ng kami-kami lang. Pero meron pa rin naman. Meron pa rin naman mga ganun. Pero more on, pag nag-decide kami na parang, gawa tayo kanta. Okay, ganito. Uupuan namin siya, parang ganun. Mas ma-effort kami ngayon. Kasi dati yun, parang iintayin lang namin na
na merong May isa. gumawa ng Oo, isa, pag wala tapos- yung isa, wala. Di wala. Ngayon talagang, oy, gawa tayo kanta. Tapos yun, isip kami ng Isip topic. concept, isip ng tunog. Yan po. Aside from yun, meron bang other na parang rebranding na magaganap now that you're part na ng Cornerstone? In terms of the music, yung image, yung formal, Siguro po, eventually, yeah, of course, magkakaroon ng mga rebranding. Lalo siguro namin papapugiin yung sarili namin. Hindi, pero kasi usually po kasi masasakit yung mga nire-release namin. Yeah. Pero our latest single, that, In Love naman. In Oh, Love In Love naman. naman. So, Yeah. di natin alam ba kayo next In Love or Yeah. Masakit ulit. masakit Oo. ulit? Ako din. Ako naman, personally, ang gusto ko talagang maging rebranding ko, pumayat ako. Yun talaga. Sorry, sobrang vocal ko doon kasi gusto ko talaga siyang mangyari. Gusto ko talagang makina ng Pilipinas na papayat talaga ako. Alam mo yun? Kasi sobrang tagal ko na nagpapayat. Hindi talaga nangyayari. Pero medyo naman, medyo ata. Thank you and congratulations. Thank you po. Salamat. Hey, Mabu. Hello po. Congrats. So, tama ba yung the last song you had, your own composition yan? Tama ba? Opo. Pero ano po yun, yung bridge part yung talagang sinulat namin doon. Kasi yung song na yun ay binili namin from Sir Tiny ng... Asan ba si Sir Tiny? Di ba A&R na siya? Somewhere. Somewhere. Basta si Sir Tiny, kung kilala niyo po. It was a collaboration. Yeah. with Okay. And then yung portion nung parang may spoken poetry. Ayun. Yeah. Sa'yo, Sir. Yan ang origin. Yun ako. bakit nyo may ganyan na? In fairness, parang naka-arte ka dun sa part na yun. Ano? Talagang Ano po? ramdam na ramdam. Yun po yung ano, siguro may personal na na touch yung bridge. Actually, kasi yung bridge talaga yung kinopost natin talaga. Saka yung- Sa church niya yung bridge na nangyari. Yeah. Mas dinagdagan lang namin ng flavor Oo. pa. Parang kinoncept namin na yung concept mismo ng song, tapos dinagdagan namin para mas sumakit palalo yung kanta. And ganun din ba, like in the future, may parang, it's not only parang focus dun sa song, but also injecting spoken poetry or something Siguro like po. that. Pwede. We're not close to any concept naman. Kumbaga, hanggat kayang mag-surprise. Kasi meron rin kaming mga songs na with rap parts, meron. yun nga, spoken word. So, hindi natin alam baka... Hindi natin alam, baka sumayaw na kami. Medyo ka. And in fairness kasi, yung intensity nung kanina, yung pagkakakanta mo, talagang, wow, ang taray na nga. Ay. Ang bongga. Ramdam na ramdam. Gusto naman manakit. Asya. Nadadala po kasi ako talaga pagka kumakanta. Usually. Yeah, congrats. Salamat po. Nag-resonate sa kanya. Thank you po. Thank you po. Ayaw aminin na sa akin. Ano tag ito? And then yung second na lang is, parang, paano nagsimula pala yung talks about having a co-manager? Actually, parang... Tagal na yun. Opo, parang way back pandemic. Pandemic Opo. Na parang nag-uusap kami with our management, PPL, na how to mas palakihin pa yung reach namin, parang how to mas magkaroon kami ng mga, yung natatap na, yung mga hindi namin natatap na audience is matap namin. So parang, since good friends naman ng PPL Entertainment and Cornerstone, so isa talaga yun sa mga matagal na namin actually napapag-usapan and plan. And finally, nangyari na ngayon. Kaya maraming salamat po. Was it coming also from na parang, kasi parang maraming bago na pumapasok and yet may mga natatap silang market na hopefully you have reached before? Parang ganun ba yun? Or with what's happening in the industry, feeling yung kailangan nyo ng extra parang power to help you out? Opo, of course, syempre, sa lakas ng OPM ngayon, grabe, sobrang dami ng artist talaga na mga nagsusulputan, mga bands, mga solo artists,
mga P-pop. So, syempre gusto naming sumabay na mayroon din kaming mas malakas pang power na reach. So, yun yung purpose din talaga. Okay. Thank you. Salamat. Congrats. Thank you po. Thank you Thank po. you. Amicho. Hello po, Mami. Hello po. Hello po. Congratulations Salamat po. on your new partnership with Cornerstone. Thank you po. My first question is, for 10 years, how is your relationship with each other evolved? Siyempre, marami kaming mga pinagdaanan, maraming mga shortcomings, and marami din mga achievements na mga naranasan together. And masasabi ko, okay naman kami. Na within the 10 years na yun talagang Nandito pa naman ka. Oo. Tsaka parang ang nangyayari lang, tumatanda lang kami. Pero yun nga, ang goal namin is hindi tumanda. yun. Yun lang. Kasi di ba maraming banda na nadidisband in a few years, Yes. tapos kayo you stayed together for 10 years. What's the secret to that except, aside from yung sinabi sa amin na the name of your band comes from the pinagsama-sama teacher, o parang ano yun? Siguro po ang pinaka-sikreto is communication. You know, open communication sa lahat. Parang every time na mayroon kami mga problems or mga kung ano-anong bumps. So parang pinag-uusapan na lang namin. Kumbaga, hindi kami talaga dumadating sa point na yung magiging disband or what. Hindi naman. Hindi naman, never naman po nangyayari. Parang marami na kami, syempre, yung mga different personalities. Kumbaga, may extrovert, may introvert, may mga ambivert. So parang ang ginagawa namin, kinocombine namin yun. Parang ganun. Nagiging ano kami. Focus sa strengths. Yes, so adjust sa isa't Compromise. isa. Oo. Parang gano'n. Siguro isa yun sa susundan ng mga kabataan ngayon na nagtatry silang magtayo ng sarili nilang band. Yes. Oo. Siguro, my next question is, yung after 10 years, pinag-isipan niyo rin ba, did you have to present your wants and desires and your plans to Cornerstone, how you want your music to evolve? As of now, parang hindi pa namin na-represent talaga fully, pero I'm sure. yeah. Na-relay Eventually, na- sa relationship na mangyayari with the new management, sa co-manage namin with Cornerstone, is for sure, paparating din namin yung mga gusto namin mangyari. Gawin. Yeah. O kasi yung logo nyo for merch, di ba? For upcoming merch and things that you will present for your concerts and your gigs. Kailangan yung brand. Oo nga po. Opo. Thank you, congrats. Thank you po. and Thank you po. Thank you. Next po sa kabilang. Hi, I'm Jojo Panalita. Hello po. You've been around 10 years, and you've seen the rise of the power of social media. Madami ngayong mga bagong bands who don't see the value of having a manager kasi they are emboldened by the fact na pag in-upload naman natin yan, it will find its own audience. But for you, as someone who has managers, anong advantage na nakita nyo? That some of the new ones probably don't see. Well, in my opinion po kasi, ganyan na rin po kami nag-start. Like, syempre college students, online, post lang, Facebook. YouTube. ganyan lang. YouTube pa lang tayo na. Pero with pagkaka-organize ng mga bagay-bagay to make you feel more official and from us handling everything, naging total shift po talaga when we got our management. Tapos parang mas Mas How do I powerful. say? Mas Ah. powerful. Tsaka yun po, yung mga Mas legal influential, stuff din. ganun. yung mga bilang mga batang nung nagsimula kami, bata pa, hindi namin alam yung mga official stuff, yung mga nawawala ako sa yung mga technical technical stuff in the technicalities. industry. Yes. Kasi Mga syempre, kontrata, mga oo. ganun.
So there were things that we were taught as well by the management. Now this is how you Do this. this is how you present yourself. So malaki talagang ano. So we became more presentable to the industry. And syempre siguro ako ang madadagdag ko dun yung ang difference siguro for me ng ikaw lang na, grabe naman talaga social media ngayon, but iba din talaga yung power na meron kang backup na mga pro na sa ginagawa nila. Iba yun. Kumbaga, magkakaroon ka talaga ng reach na sarili mo, siguro magkaroon ka ng sarili mong experiment na paano mo ipopromote yung sarili mo. And dahil nandyan nga yung internet, madali na yun. Pero, kung meron ka pang mas, alam mo yun, pro na nagbaback up sa'yo, iba yung magiging reach nun. Kaya, yun, sobrang saya namin na meron kaming dalawang power-ups. So ano rin, it's nice to have some people who have a different perspective. Yeah. Kasi they can also check you if sobra ka na. Yeah. If lumalaki na ulo mo. Yeah. Parang they're there to be helpful to you. My second question, what career advice did you get earlier that you're glad you did not follow? Parang kasi yung mga in-advise kasi sa amin, finalong namin. Parang ang isa kasi sa mga nag-advise sa amin, sa totoo lang, for example, is Sir Monty ng Maylist. Nung papasok pa lang kami sa PPL Entertainment noon, ang isa sa mga talagang tinanungan namin is si Sir Monty. And talagang sabi niya, go. Sabi niya, lalo nung narinig niya si Sir Perry Lansigan, which is sobrang laking pangalan din sa industry. So sabi niya, go, dyan kayo, tama yan. So, feeling ko dun sa question po na yun, parang wala kasing nag-advise sa amin na hindi namin sinunod. Yun po. Hindi nyo sinunod na, buti na lang hindi nyo sinunod. Lahat Oo. sinunod nyo. Oo, parang sinunod namin talaga kasi yun po yung masunuran po. Pero yun, pinapag-usapan naman po muna namin bago namin masunod. Yes. Minuwi po namin yung pros and cons. Yun po. Thank you. Last questions ko. Paano nagbago ang dynamic nyo as a group to each other? Paano nagbago? From 10 years ago. Siguro po ngayon parang mas mas professional, and siguro mas matanda na rin talaga kami Mas sa work mode priorities. na, hindi na laro-laro lang Yes to. po, parang ganun. Parang, tsaka, syempre, dami na rin naming mga responsibilities sa mga personal life namin. So, parang ngayon, hindi na talaga to, parang dati kasi enjoy lang. Ngayon, parang talagang, tara, gawin na natin to, ganito. Tsaka yung po siguro, yung time management namin. Dati kasi, parang pupunta po sa bahay namin, tugtog, tapos wala. minsan madaling araw. Ang aabutin ng madaling araw, tapos kumakain lang kami. Ngayon, pag makikita-kita po kami, parang Literal na talaga, tugtog. may gawin tayo ganun po. So, yun. Tsaka yun, may fun pa rin naman pong mga biroan, mga ganun. Ang ibig sabihin, mas maliwanag ba sa inyo na pag final say, siya yun. Pag final say arrangement, siya yun. Pag sa say po kasi parang voting kami lagi. Opo, democracy. Lagi po kami ganun sa lahat. Oo, lagi kami Tapos ang tiebreaker namin usually, pagka 2 versus 2, si Sir Perry yung tiebreaker namin. Nakalaga ng may manager din. Oo, yun. Oo. Salamat. Thank you po. Hello. Hello po. Okay, the last time that we talked to you, medyo binigyan mo kami ng update na you'll be creating more songs. How far along are we in terms of releasing those songs that you mentioned? Na-release na namin yung isa actually last year. Oo nga. So, previous one. meron na po kami mga na-release mga past few months, and this year, siguro marami pa kaming mare-release na mga songs na dapat abangan. Naka-timeline naman. Siguro yung
para sa akin personally po, ang major challenge talaga na pinagdaanan namin is yung pandemic. Yun po kasi talaga yung sobrang hindi namin inaasahan. And nung nagkaroon ng pandemic, that was, feeling ko parang yun yung isa sa mga pinakamainit namin na panahon. Tapos biglang nag-pandemic. So parang hindi namin alam anong gagawin namin. Kasi ang parang pinaka-workflow talaga namin nun is every week, pupunta kami sa bahay nila sa Cavite to just make content. And nung nag-pandemic, hindi namin pwede gawin yun kasi may yung stop. Testing pa. May mga card, di ba? Yung hindi kami makapag-drive papuntang taga-Antipolo. Taga-Antipolo siya. Nung time na yun, taga-Antipolo ako siya din. So, hirap kaming pumunta sa Cavite. So, ang nangyari, yung contents namin tumigil. So, yun yung isa talaga sa pinaka-major siguro. Feeling ko kahit sa inyo, yun talaga ang pinaka-major naming challenge na nangyari na so far, okay naman. Na-survive naman. Yung routine namin, the weekly. Yun. Na-break bigla. Tapos parang, nung una actually, parang relax. Nung una, parang namin napahinga. Sa wakas, makapagpahinga na tayo kasi tagal namin ginagawa yun. Tapos eventually, nung tumagal yung pandemic, parang 2 years na, no? Parang, uy, teka, nakapera ka. Okay po. At least na nagpasa niyo. At nagpasa natin. And look at you now, nasa corners of the pen na kayo. Yes. And then next naman po, sir, may talks po ba looking forward po kayo na possibly po yung mga songs na gagawin ninyo maging theme song po ng mga teleserye and then movie? Kasi yun po yung parang like the rewind, di ba? Sila mas sumikat po dahil dun sa Opo, syempre po songs po ba? That's always Sobra. been, Opo. Actually, meron po kaming mga ilang songs na teleserye. nagamit sa yung isa sa film, yung kung alam niyo po yung ang mga batang pause. Yun, yung gusto kong lumipat. Meron po kaming pinagawa sa amin yun ni Sir Jonathan. Yeah. Tama, parang may isang composer sila, tas kami yung nag-interpret ng mismong song. Tapos meron din kaming song naman na kinita naman ni KZ. Yung Miss KZ Tandian. Yung title ng song, title rin ng teleserye. Oo, yun, Bagong Umaga. Kung alam niyo po yung Bagong Umaga. Yun po yung isa sa songs na nagamit sa teleserye ba yun? Teleserye. Ay, oo nga, no, BBB. Oo, yun po. Sa Di Ba Halata, yung Di Ba Halata na song. Thank you po. Open na open po kami. Thank you and congratulations. Thank you po. Hi, Marco. Hello Tanong po. ko lang, for 10 years, di ba, ano na kayo, build na yung grupo ninyo. So, sa 10 years na yun, nagkaroon ba ng pagkakataon na, halimbawa, si drummer si Steven, gusto naman niyang mag-guitar, gusto naman, kasi ano naman, gusto niya mag-drums, or gusto naman, gusto niya kumanta. Actually, meron po kaming ganong version ng Agsunta po. Agsuntok po yung pangalan namin. Ikaw yung nag-drums doon, di ba? Tapos ikaw nag-gitara. Nag-bass. Ako nag-gitara. Ikaw kumakanta. May ganun. Sinubukan na po namin. Opo. Parang huwag niyo na lang po pakinggan. Kaya po Agsunta. So, kaya nag-stick pa rin yan. Opo. Pero may ganun po kami yung version. Paglasing siguro. Paglasing na. Next naman na question. Doon sa lahat ng mga naging covers ninyo, ano yung mga naging pinaka-favorite nyo doon na kanta? And doon sa lahat naman din ng mga originals nyo, ano yung kumbaga ilalatag nyo talaga na yun yung pinaka-favorite? Siguro ako po sa covers, ang pinaka talagang nag-strike sa akin din yung cover namin po ng Mundo. Yun po, parang sobrang parang para sa akin sobrang heartfelt ng pagkakagawa din namin doon. Tapos sa originals po, so far ngayon, ang pinaka-favorite ko talaga dahil sobrang rakrakan nung dulo niya. Yung Kundi Na Ako po. Yun po yung favorite ko. Ngayon, kasi nag-iba-iba yung favorite ko. Minsan. Yung iba po? Ako po kasi yung syempre yung nadarang sa covers. Kasi, bukod sa yun yung swak din yan. Doon talaga yung sa originals, syempre yung paborito ko doon. Sa Huling Pagkikita.
If kasi iba yung bigat rin namin dun sa song na yan. Saan po sa covers, Bakit Part 2 by Mary's? Kasi idol po namin. Well, ako idol po Mary's. Tapos sa original, May drum solo ka dun, di ba? sa duta. Tapos sa originals po, pares kami ni Josh sa huling pagkikita. Kasi masarap po rin. I think paborito namin yun kasi medyo swak yung paborito namin ginagawa namin yun. Ako po, yung cover po, ano din, Mundo. Tapos sa original po yung latest namin, yung Ikaw. Okay, thank you. Yun lang. Thank you. Thank you po. We're down to our last 3 questions. If we have more. None? Alright, thank you so much to our press. Palakparan po natin. Thank you po. And can we have